Pero nitong mga nakaraang araw, wala pa siya. O anong masasabi? Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa patuloy na nakatutok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakatutok daw. Patuloy na nakatutok si President Marcos Jr. Saan? Saan ka nakatutok, boss? Baka nakatuter, hindi nakatutok, ha? Linawin natin, ha? Araw-araw na nakatutok ang Pangulo, baka nakatuter yan, ha? Ayusin yung report. Oh, baka nakatuter. Alam nyo ba yung tuter? I-research nyo na lang. Hindi, mali yata ang ano ko eh. Mali yata ang dinig ko, nakatuter yata. Nakatutok. Nakatutok na ganun. Anong ginagawa niya? Pag tumututok siya, tinititigan lang niya, ganun. Blank stare, ganyan. Anong magagawa niya kung nakatutok siya? Oo, dapat ang balita, araw-araw na nakikipag-coordinate si Pangulong Marcos sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno at humihingi ng mga update. At ngayon, currently, ang ating Pangulo ay nandiyan sa Marikina at hinahanap yung tarantadong congressman dyan na si Kimbo. Ganon. Oo, nakatutok. Anong ginagawa niya habang nakatutok? Nagkakamot ng singit? Minamasahe yung betlog niya o kaya kumakamot sa ulo kaya nangungulangot tapos kinakain niya? Kasi pag nakatutok, nakaano ka lang yan, nakatingin ka lang, ganun, nakatutok, ganyan. Nakanganga ka. Oh, anong ginagawa nung pagtutok mo? Wala, nakanganga ka lang. Oh, tangin na yan. Paano kahit papaano maiibsan yung kalungkutan ng mga kababayan nating apektado ng mga baha. Oh, mantaka mo inutang man lang nila yung inutang lang nila yung mga kagamitan nila tapos kagamitan nila tapos nabaha. Kasi ikaw nakatutok ka lang. O anong gusto mo? Ikaw halimbawa, naglilimas ka. O ibalik natin ulit sa example natin, malulupit na mga analogy natin. Naglilimas ka po, tangin na yan. Halos mabali yung likod mo kakabuhat ng rep. Hindi pa bayad to. Putsangin na may 6 months pa to. Inaahon mong ganyan. Tapos yung mga damit, yung mga diploma, yung mga transcript of record, yung mga birth certificate, nilalagay mo sa mga tuyong lugar. Tapos yung tatay mo nakatutok, nakaganyan. O, nakatutok. O, anong gagawin mo? Pag nakita mo siya, hoy, putang ina mo, galaw-galaw. Nagawa mo dyan, nakatingin ka? Magagalit ka, di ba? Anong nagawa mo? Nakatingin ka lang? Ha? Putsang ina, nakahawak ka na naman dyan sa bayag mo. Kamot ka na naman ng kamot sa singit mo. Galaw-galaw. Tumulong ka. Bisor yarn. Pag ganun mo, pagtingin mo nakatutok. Bisor yarn. Time out na. Visit ka, di ba? So hindi ka lang dapat nakatutok. O vlogger ka man, di i-live mo. Mga banateros o mga loyalista, nandito tayo ngayon sa Marikina. Ito ngayon yung baha nakikita ninyo. Ay kasalukuyan, hinahunting ko yung mga putang ina magnanakaw rito. Hinahanap ko at gusto ko silang pagpaliwanagin kung ano nang ginagawa na rito. Nandito ako ngayon sa may Pasig, baha na. Oo, putya itong mga rubber boat natin dito walang hangin, malalambot. O di sana ganun. Hindi. Putya nakatutok. Tsaka kung ako rin, dati kasi binaha kami na ganyan. Binaha kami sa bahay namin. Ako, nanay ko, tatay ko. Tapos meron kaming palamunin na pinsan na nakikitira sa amin. Putya niya, maghapon kami naglilimas ng undoy. Limas. Pas, dumating yung pinsan ko. Tumayo sa pinto. Maniwala ka, binato ko ng balde. Binato ko, tapos pinalayas ko. Sabi ko, putang ina mo, lumayas ka na. Umuwi ka na sa bahay nyo. Kung wala kang mauwian, puta, wala akong pakialam. Pinalayas ko talaga. Mantakin mo, pati nanay ko, tatay ko, naglilimas ang tatanda na. Tapos yung pinsan ko, tangin na nakatayo sa pinto. Binato ko talaga ng balde. Hanggang ngayon, hindi pa kami nag-uusap ng pinsan ko na yun. Pag nakita ko ulit yung pinsan ko na yun, sasakalin ko pa rin siya. Hindi ko makakalimutan yung katarantado. Mababad trip ka. Tangin na niya, naglilimas kami, ikaw. Palamunin ka lang dito, tapos nakatingin ka. Walang hiya ka. Ganon. So si Bongbong nakatanghod lang, nakatutok. Nakatutor. Epekto ng habagat sa bansa, partikular na ang sitwasyon ng mga flood-prone areas at pagtaas ng water levels ng dams at reservoir. Ayon kay Palace Press Officer and the Secretary Claire Castro. Tinututukan daw niya yung pagtaas ng tubig sa dam at sa mga reservoir. Tapos, ano ngayon?
Oh, hala, mapupuno na, ganon. Tinututukan niya eh. Naku, mapupuno na, konti na lang, mapupuno na. Oy, napuno na. Napuno na, lunod kayo ngayon. I-release ang tubig, ganon. Ang ina niyan. Abnormal. Inatasan na ng Pangulo ang mga kinauukulang ahensya. Ano, tingnan mo, si Claire Castro nagsasalita. Si Claire Castro din, wala eh. Sa bahay din siya, baka nag-message lang siya. Oy, UNTV, paki-post nga to. He has directed concerned agencies to remain on heightened alert. Pucha, alert ah. Closely coordinate on water releases and take the necessary preventive measures to protect communities and critical infrastructure. Pucha, napaka-generic niya na. Pagka sa mga Duterte, ang dami niyong ginagawa, ang dami niyong sinasabi. Pero pag may problema, wala kayong statement lang, ganun. Sasabihin niyo, anong gagawin ng presidente? Hindi naman titigil ulan na yan kahit na presidente. Hindi yon. Kung hindi nyo alam ang gagawin nyo sa mga ganitong panahon, puta, hindi talaga kayo marunong Hindi talaga kayo marunong mag-presidente. Yun lang yun. Tama si Inday, hindi talaga marunong mag-presidente yung presidente. Mantakin mo, imbis na sa yung presidente natin yung nagsasalita ng ganito, si Claire Castro, sino ba yan? Putsang wala naman simbi, mas may silbi pa yung gagamba dito sa bahay namin na hindi ko mahuli-huli. Ang tagal-tagal na kaysa dito sa hayop na ito. Wala naman silbi sa bayan yan tapos siya magsasalita patungkol dito sa baha na ito. Ang kailangan nila yung at least yung boses ni Bongbong na bubulol-bulol. Para at least malaman man lang nila sa oras ng kagipitan yung presidenteng pasarap sa buhay kasama man lang sana nila. Na manatili naka-heightened alert, makipag-ugnayan hinggil sa pagpapakawala ng tubig at magsagawa ng mga kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang mga komunidad at mahalagang infrastruktura. Ayon sa palasyo, patuloy na babantayan ng Pangulo ang sitwasyon at titiyaking nakahanda ang mga ahensya ng pamahalaan na agad na rumisponde sakaling lumala o magbago ang sitwasyon. Ngayong umaga, nagpatawag ng situation briefing si Pangulong Marcos sa Imagine after how many days? Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. After 6 days. After 6 days tayong hinahagupit ng baha, ngayon lang nagpatawag ng situation briefing si Presidente. Paano ba naman ginawa mo yan Sabado? O kaya Biyernes, magwi-weekend ngayon. Gawin na natin, briefing tayo. Para over the weekend, walang pasok yung mga ito na yung mga gagawin natin. O habang walang pasok yung mga tao, sabihan natin yung mga tao, wag muna kayo magsilabas ng mga bahay. Meron tayong gagawing dito, emergency drilling sa ganitong lugar. Para mabawasan yung pagbabaha. Imbis na sana may ganun, wala eh. After 6 days, doon lang nagpatawag ng briefing itong ulol na ito. Wala pa yatang brief ito eh. Kakagising lang nung gago. 4 araw, 5 araw natulog. Sana all. Kaniyang ukol sa epekto ng habagat. Diba? O, tinan ninyo nangyayari ngayon sa bayang Pilipinas, mga bossing, diba? O, masaya ba kayo sa mga nangyayari na yan? Ha. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama.
Wala